So, kumusta mga karoyes? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine IC. So, ngayong araw, another update naman tayo about for politika ng ating bansa. So, video to is mula naman kay PH Showbiz Update. So, meron ito pamagat na Joel Villanueva booking na himas rihas na inilabas matibay na ebidensya. Chis Escudero, Jinggoy Estrada. So, yan yung manonood natin ngayon, man. Bibigyan natin ito ng reaction and then kayo na lang din bahalang humusga. So, bago natin sumuran, PH Showbiz Update, supportahan nyo yan. Tapos syempre kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippine IC. So mga kanoisy, hindi lang natin ito patatagalin pa, simulan na natin magkaagawin ba ng China. So again, mabagat ng video ng ito, Joel Villanueva booking na himas rehas na inilabas matibay na ebidensya si Escudero, Jinggoy Estrada. PH Showbiz Update, Philippine IC. Senado Philippines, like, comment, share, subscribe. Start. Ribbon Committee na isilalim na sa preliminary investigation ng tatlong Start zero. Irerekomenda na umano ng Senate Blue Ribbon Committee na isilalim na sa preliminary investigation ng tatlong senador na idinadawit sa isyu ng maanumalyang flood control projects ng pamahalaan. Kabilang dito sina Senator Francis Chis Escudero, Senator Joel Villanueva at Senator Jinggoy Estrada. Sa kabila nito, sinabi ni Senator Ping Lacson na wala umanong malaking pagbabago sa isinasapil na committee report mula sa naunang lumabas na draft report ng Blue Ribbon. Hindi rin aniya lumihis ang komite sa orihinal na layunin ng naturang dokumento na magsasagawa ng preliminary investigation. Merong direct bribery, merong plunder, merong malversation, merong violation ng anti-graft, may violation ng ethical standards, marami yun. Tila posible umano ngayong linggo lamang makukulong na umano si Senator Joel Villanueva. Narito ang buong detalye. Panuurin, pakinggang mabuti at kayo na ang bahalang umusga. Ngunit bago tayo magpatuloy, Nagalit na naman yung mga DDS dyan kasi meron na namang mangyayaring progress if ever masunod to kay Bong Revilla, diba? So, sana mabulok talaga sila, no? Ng tuluyan. So, yeah. huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! So guys, ito na, breaking news. Ito na yung pinaka-inaantay ng lahat, ang taong bayan. Possible na makukulong si Joel Villanueva dahil idiniklara na ng Prosecutor General Office na meron na siyang resolution. Meaning, tapos na lahat, ang pagka-counter affidavit, lahat po yan ay for resolution na. Kayong mga born again dyan, huwag kayong magagalit sa akin dahil lahat po yan ay binabasihan lamang sa ebidensya. Napatunayan po si Joel Villanueva na nagnakaw ng pera ng kaban ng bayan. Hindi po yan moro-moro na katulad ng sinasabi ng iba. So yun lang po, kami po ay nagbabalita lang. Ingat po ang lahat. Magandang gabi po sa inyo lahat. Paabang-abang na ngayong linggo Tsaka ito. yun nga, parang no, bakit parang yung iba ng mga diehard kasi pagkaalam ko, meron talaga mga diehard na ano, nakasuporta kay Revilla. Like, ewan ko. Pero, syempre, yung iba din mo rin talaga masisisi par kasi kahit anong kurakot naman ng mga politiko is meron talagang mga tinulungan yung mga yan. Diba? Like for example, yung iba mga scholars or yung iba is siguro nagpa-solicit, diba? Nagpatulong na hospital, something like that. Yung iba kapag tumatakbo, diba? Yung mga governor, congressman is namimigay sila ng pera. Yung iba kumukuha ng leader, something like that, diba? Na nagmamanage. So, of course, yung mga politician kasi na yan, meron talaga yung mga natulungan kahit papano. And then, yun yung mga tinulungan nila. Yun yung mga nagpapakita ng suporta ngayon. Yung iba naman parang nagpapabayad lang, di ba? Na parang pakita kayo ng suporta at ipakita natin na biktima lang din like what the heck, di ba? Pero syempre, sana tayo naman is yun nga, parang I think labas na kasi doon yung yung nakatulong siya. Kasi itong mga magnanakaw na to kasi, hindi mo pwedeng i-count to as 9 yung maganda niyang ginawa. Tapos isa yung pagkakamali niya is parang okay lang yun. Dapat huwag pa rin husgahan. Diba? Something like that. Kasi iba yung usapan dito pare. Diba? Napakalaking pera yung usapan dito. Like million. Diba? Sinasabi ko sa inyo, million yan. Tsaka parang lugi pa nga sa kulong yan eh kasi may mga namamatay, di ba? May mga nasasawi dahil sa mga ginagawa nilang corruption. Pasensya na yung ubo natin. May mga nangyayaring corruption and then yun nga sa flood control. Di ba? Sinasubstandard nila yung mga flood control. So, mga kababayan natin, kapag bumabagyo, di ba? Nag-overflow, nasisira yung mga flood control, namamatay yung mga kababayan natin. Meaning, parang maging mga murder na rin sila. Di ba? Kasi yung pangungurakot nila, nagko-cost na ng life ng kapwa natin Pilipino eh. Di ba? So, sana i-consider yun ng mga nakasuporta sa mga politikong yan.
na hindi porket natulungan kayo, di ba? Is parang deserve nila na hindi ikulong, like what the heck. Di ba? Kasi, ibang usapan to. Posible nitong linggong ito, makukulong na si Villanueva. Bakit? Ay diniklara na ng Prosecutor General's Office for resolution na ang mga kaso niya. Mga kabunyog, mga kababayan, bakit natin sinasabing posible ngayong linggo na yan? Mga kabunyog, pag sinabi sa amin, sa mga abogado, pag sinabing for resolution, ibig sabihin, pus na ang pag-submit ng mga counter affidavits, pus na ang mga hearings, kumbaga resolution na lang ng Piskaliya. At itong kasong ito ni Villanueva, madaling madesisyonan ito ng Prosecutor General's Office. Bakit? Ang tagal na nila itong pinag-aralan. Hindi naman ito isang bagay na ngayon lang nila pinag-aralan. Actually, dinaan na lang nila yan sa due process, inalam na lang ang sagot ng kampo ni Villanueva, pero pauna pa dyan, ang dami ng investigasyon na pinagdaanan yan. Ang una, yung Blue Ribbon investigation. Pangalawa, may investigation na rin yan sa Kamara. Kahit mga investigations in aid of legislation yun, yung mga findings na yun ay nagamit na. Pangalawa, may investigation din yung ICI. Sa madaling sabi, yung mga case build-up niyan ay matagal nang ginawa. Yan na nga ang nakapatagal eh. Yan na ang nakapatagal, yung mga investigations. Pero, yung mga investigations kasi ng Senate Blue Ribbon, in aid of legislation yun. Yung investigation ng House Committee on Infrastructure, in aid of legislation pa rin yun. Yun namang sa ICI, investigation yun para sa case build-up. Kahit ang NBI nagsagawa ng sarili nilang investigation doon sa Bulacan, binisita ng NBI o National Bureau of Investigation yung mga sites, kinumpirma yung mga location ng mga ghost projects. Kaya halos kumpleto na ito. Kung sa dokumento, halos kumpleto na yan. Kung sa mga testigo, ang daming mga ebidensya na yan at mga sworn statements nila Alcantara, nila Bryce Hernandez, nila Mendoza. Ano na lang ang ginawa nitong nakaraang mga linggo at buwan? Ito kasing preliminary investigation, binigyan ng pagkakataon yung respondent, si Villanueva, na sumagot. At nagkaroon ng mga preliminary investigation hearings. Kaya di ba nakailang balik na yan si Villanueva doon sa DOJ? Yung investigation na yon, ang tawag doon, preliminary investigation. Due process yon. Binigyan siya ng pagkakataong mag-submit ng counter affidavit. Ngayon, nakapag-submit na siya. Binigyan na Buti siya. pa nga, di ba? Merong due process sila. I think, pa rin, magagalit na naman yung mga DDS dito kasi parang minamadali, di ba? Tapos kapag naman yung government natin, nagme-make sure lang, ang tagal naman ang proseso, ang tagal naman ang justice. Or siguro, babanatan na naman nila, pinupolitika na naman kami. Ganyan sila always talaga sinasabi ko sa inyo. Ng pagkakataon ng kanyang side, pus na. Pag sinabing for resolution, sarado na. Hihintayin na lang yung resolution ng prosecutors. Ngayon, ano ang posibleng resolution ng panel of prosecutors? Ang posible lang naman na resolution ng panel of prosecutors, pwedeng sasabihin may probable cause. Pwedeng sasabihin walang probable cause. Pwedeng sasabihin walang reasonable certainty of conviction. Kaya case dismissed. Pwede bang ma-dismiss yung mga kaso? Medyo mahirap. Kasi unang-una matitibay yung mga ebidensya. Tandaan natin, ang dinidetermine lang ng DOJ, unang panel of prosecutors, hindi naman guilt. Mga kabunyog, mga kababayan, tandaan natin, ang dinidetermine lang ng panel of prosecutors ay hindi guilt. Hindi guilt. Hindi ibig sabihin na guilty. Ang dinidetermine lang dyan, probable cause, probability. Mas medyo tinaas-taasan lang ngayon kasi medyo prima facie evidence na at saka reasonable certainty of conviction. Pero, hindi kailangan guilt beyond reasonable doubt. Ang magdidetermine ng guilt beyond reasonable doubt, yung judge, yung justice ng Sandigan Bayan. Kaya kung tatanungin nyo ako, posible kaya na ang resolution ay para sa filing ng kaso kay Villanueva? Malaki, napakalaki ng posibilidad. Kasi napakaraming ebidensya at testigo. Documentary, testimonial, lahat mayroon eh. Pangalawa, sa dami ng kaso, 6 yatang kaso yan. Kahit isa lang dyan, kahit dun sa 6, isa lang, makukulong na siya. Imposible naman na sa 6 na yon. Yung 6 na yon, lahat malusutan ni Villanueva. Imposible yan. Napakalayo ng posibilidad na malusutan niya yung 6 na kaya kung tatanungin niyo ako, ano ang tsansa ng resolution ng prosecutors? Ang findings kaya ay may probable cause, may prima facie evidence, at may reasonable certainty of conviction? Malaki ang posibilidad. Kasi may documentary evidence, may testimonial evidence, may object evidence. Kompleto, Ricardo. Pangalawa, hindi lang isa ang kaso ni Villanueva. Ang alam ko, 6 ang for resolution. Nung isang araw, sinabi ng DOJ, 3 malversation cases ang rene-resolve nila.
Sa 6 na yan, o kahit dun sa 3 malversation, imposibleng walang isa doon. Kahit mahina yung isang kaso, kung malakas yun sa isa, hindi naman kailangan na yung 6 na yun ay ang resolution, lahat kakasuhan siya. Kahit isa lang. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, alam na yan ni Villanueva, bilang na ang araw niya. Bakit sinasabi natin ngayong linggong ito? Posible. Kasi nga ang tagal-tagal na niyan. Itong for resolution na ito na lang yung hinihintay. Kasi pag sinabi mong... Yung mga magnanakaw kasi na tupar is, masyado silang nagpakampante. Kaya ngayon, binabalikan sila. Kumbaga, wala. Karma na lang din talaga yung naniningil sa kanila. Diba? I think, din yan parang perfect example din yan, na yung for example, siguro yung POV ng magnanakaw is, parang kapag nagnakaw sila tapos hindi sila nahuhuli, parang nai-enjoy nila. Diba? And then, the more na nai-enjoy nila, the more nag-grow yung greed nila. Diba? Nagiging greedy sila. To the point na from thousands, nagiging million. Na may chance pa na aabot talaga ng billion. And then, doon na sila napapasok. Diba? Kasi parang, dahil sa greediness nila, parang, nagiging low na yung intellect nila. Diba? Tapos ngayon, wala. Iyak na lang ng iyak. So, yeah, I think karma is real talaga, bar. resolution, ito na yung panahon na magdidesisyon ang DOJ, panel of prosecutors, kung magre-rekomenda sila na kasuhan si Villanueva. Pag sinabi nilang ang recommendation ay for filing of criminal cases, ang gagawin yan, ombudsman ang magpa-file. Ang ombudsman naman natin, alam naman natin, naghihintay na lang ang ombudsman. Ang ombudsman, hinihintay na nila yan. Pag nakarating yan sa ombudsman, baka 1 o 2 araw lang, pag nahawakan ng ombudsman, halimbawa sa Wednesday. Pag final yan ng ombudsman, Wednesday, halimbawa nakarating sa ombudsman, Wednesday, mga Thursday, ipafile na yan ng ombudsman o baka Friday na naman. Tapos, nakita naman natin yung kay Bong Revilla. Nung mismong araw na niraffle sa Sandigan Bayan, pagka-raffle sa Sandigan Bayan, nung mismong araw din, naglabas ng warrant of arrest. Kaya nga nagrarally yung mga supporters ni Bong Revilla kahapon. Kaya nga naghihinanakit at galit si Larlani Revilla. Bakit? Bakit daw ang bilis naman ng desisyon ng Sandigan Bayan? Pagdating daw sa Sandigan Bayan ng kaso, agad-agad daw, nagkaroon na ng warrant of arrest. Ay, ganun talaga Mabilis ngayon ang ombudsman. Mabilis ngayon ang Sandigan Bayan. Diba? Two sides talaga. Sa side ng family, bakit ang dali naman? Diba? Tapos sa side naman ng taong bayan, bakit ang tagal naman yan? Dahil kilala yung tao na yan, big fish yung tao na yan. Diba? Kanya-kanya talaga ang pagtingin, Pero wala, malas talaga nila kasi hindi sila ini-espera ng admin na to par. So kahit Bong Revilla yan, kung need niyang managot, mananagot talaga siya. I think itong kay Revilla, di ko alam kung Kasi syempre baka babanatan na naman ng mga DDS to na pamumulitika kasi hindi na senador to Diba? Dating senador to Yun nga lang ang malas mo kung kailan ka bumaba, diba? Kung kailan ka natalo, kukulong ka pa. Pero I think naman, medyo kampante pa rin naman to si Revilla na malulusutan niya to. Ewan ko lang. Sana hindi na. Hindi naman bawal yon. Kasi ang sinabi sa rules, kapag nakarating sa Sandigan Bayan, halimbawa, within 10 days, maglalabas sila ng warrant of arrest. Within 10 days, hindi sinabing pusin muna yung 10 days. Within. Halimbawa, sinabi sa'yo, within 10 days. Ibig sabihin, kung sa unang araw pa lang na final sa'yo, pwede ka lang maglabas ng warrant of arrest. Ay tiningnan lang siguro ng justice. Matibay mga ebidensya nito. Hindi naman kailangan magpatawag ng hearing pa uli. Dadaan na naman sa preliminary investigation ang Sandigan Bayan. Hindi na yun. Kasi ang nag-conduct ng Sandigan Bayan ng preliminary investigation, yung DOJ. Pag sinabi ng DOJ may probable cause at final yan sa korte, sa Sandigan Bayan, ang trabaho na lang ng korte, tingnan yung mga records ng kaso. Hindi niya na nga kailangang pasagutin pa uli yung respondent or yung accused. Hindi na. Hindi requirement yun. Pagdating ba sa Sandigan Bayan, bibigyan pa ng pagkakataon ang akusado na sumagot muna? Hindi. Na yan? Maglalabas, pag nakita niya na in order, maayos yung mga supporting documents at yung mga naka-attach na mga documents, kaagad-agad pwede na talagang maglabas ng warrant of arrest. Kaya walang mali doon sa ginawa ng Sandigan Bayan kay Bong Revilla. Kasi nagrereklamo yung company Revilla, bakit daw ang bilis maglabas ng Sandigan Bayan ng warrant of arrest? Wala namang nagbabawal. And I think hindi naman na siguro nagmamatter or hindi na dapat siniseryoso pa yung tingin ng family ni Revilla kasi parang I think normal na yan or parang expected na natin yan na anuhin talaga ng family yan.
Kasi syempre, bukod sa ano talaga, yung naniniwala lang talaga sa'yo, yung family mo lang eh. Di ba? Kahit gaano ka pa kadumi, gaano pa kalaki yung kasalanan mo. Yung family mo talaga, hindi yan basta-bastang nag-judge eh. Di ba? Sila yung parang kahuli-huli kang naniniwala sa'yo or maniniwala sa'yo. Tuloy. Doon. Hindi requirement sa Sandigan Bayan, Justice, na magpatawag pa ng panibagong hearing na naman para i-determine na naman ang probable causes. Hindi na yan. Pangalawa, hindi na kailangang bigyan ng pagkakataon uli yung accused. Ano na yan? Based on records na lang yan. Pag nakita ng Justice ng Sandigan Bayan, in order yung mga records ng kaso, mag-i-issue na kaagad yan ng warrant of arrest. Pwede namang ma-delay ng ilang araw, pwede, pero wala rin namang magbabawal na nung mismong araw, maglabas na siya ng warrant of arrest. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. So, saan tayo natagalan sa mga kasong ito? Natagalan tayo kasi yung mga investigation, yung investigation in aid of legislation, na matagal yon, yung investigation ng ICI, yung investigation ng National Bureau of Investigation. Kaya lang, lahat kasi ng mga investigation na yon, hindi naman yung tungkol sa pagdetermine ng probable cause. Lahat ng investigation na yon, kung sino ang dapat kasuhan at ano ang dapat ikaso. Pagdating doon sa preliminary investigation ng DOJ, binibigyan na ng pagkakataon yung respondent na magpaliwanag at sumagot. Yan na yung preliminary investigation. Tapos na. Dito sa kaso ni Villanueva, tapos na. Kaya nga ang tawag, for resolution na. So kailan lalabas ang resolution? Posibleng ngayon, posibleng bukas, posibleng Wednesday. Pag lumabas ang resolution ng DOJ, at ako matibay ang paniniwala ko, imposible na yung lahat ng kaso na yon, 6 yata yon, wala man lang kahit isa or dalawa doon na matutuluyan si Villanueva. Imposible yan. Imposible rin na walang findings of probable cause kasi ang daming ebidensya at testigo. So wala na. Araw na lang ang binibilang natin. Ano ba to? Ita-trial pa ba to? Kasi kung if ever ita-trial pa to, baka marinig na naman natin yung classic Villanueva the Preacher, di ba? Grabe! Naninilbihan lang ako para sa mga Pilipino pero ikukulong ako. Like, what the heck? Kung nag-iingat lang sana ako, hindi sana ako nahuli. Ganyan na naman yan. Aray. Araw na lang, bilang na ang araw ni Villanueva. Medyo mahuhuli-huli yung kay Estrada. Medyo malayo-layo pa yung kay Escudero. Iba-iba yung level nila eh. Iba-iba yung level. Yeah. Nauna yung kay Bong Revilla. Parang susunod- ano kaya eh. Parang sobrang grabe talaga yung intellect kasi ni Escudero eh. Parang siya yung final boss. Ay, hindi pa. I think yung pinaka-final boss nila si Sara Duterte. Parang Sara Duterte. Tsaka yung kasi, yung kay Bongo at kay Bato, parang hindi na, or I think wag na nating i-expect yan na dito sa Pilipinas. Litisin yan, kasi baka doon na naman sa Hague yan, di ba? Sa ICC na naman yung dalawa na yan. Kasi kung dito yan sa medyo mahihirapan pa rin talaga tayo kay Bongo at Bato kasi mga top senators yan di ba? So, medyo mahirap din talagang panagutin yung mga yan sa ngayon. Pero dito sa mga senador na to sila, Escudero, tapos si Jinggoy, tapos si Villanueva, tapos si Bong Revilla, di ba? So, parang naka-line up na yan. Yung talaga, yung pinakamakunat, yung Vice President talaga, So, abangan din natin yan. Itong kay Villanueva, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya na ito? Kaya makikita nyo nung isang araw, galit na si Villanueva, pikon na eh. Kasi alam niya, bilang na ang araw niya. Nakita naman natin yung treatment kay Bong Revilla. Wala na yung mga special treatment nung dati na kapag yung mga naaaresto, dinadala sa PNP Custodial Facility sa Camp Crame. May sarili silang bungalow. Sarili nila yung kulungan nila. Hindi na ngayon. Nakita nyo yung naka-PDL na t-shirt na yellow si Bong Revilla, nakaposas, o ganun. Ganyan din ang mangyayari kay Villanueva. Kaya pinipilit sana nila na magkaroon ng pagbabago sa liderato ng Senado. Kasi kahit papano, kung magkaroon ng pagbabago sa liderato ng Senado, kung makulong man si Villanueva, kung Senate President sana, si Loren Legarda, at saka ang mga liderato ng Senado ay sila Cayetano, baka posibleng hilingin nila na bigyan naman ng special treatment si Villanueva kasi senador naman yan ng bansa. Pero hindi na yan. What the heck kayo? Di ba? Ang kumag talaga kapag ganyan. Senador naman siya. Ano yun? Parang stereotyping ng tawag dyan. Or ano ba? Anong paki namin kung senador ka? Di ba? Anong paki namin kung senador kayo? Di ba? Ano yun? Parang i-hail namin kayo porket senador kayo kahit gumawa kayo ng kasalanan. Ano kayo si Jesus? Di ba?
Masyadong pa-special tong mga kumag na to Senador, parang ano na pala yan, parang basihan na pala yan. Senador na para i-respect. Paano i-respect yan magnanakaw yan. Diba? Dapat yung gawin nating basihan, Filipino, diba? Dapat kung magre-request kayo, sana galangin nyo to, diba? Sana wag nyong bugbugin to dyan sa kulungan. Kasi Pilipino pa rin to. Ganyan. Di ba? Hindi yung wag niyong bugbugin yan kasi senador yan. Like, mas lalo tuloy magigigil yung taong bayan sa inyo. Di ba? Paki namin kung senador. Di ba? Yung senador kasi kagalang-galang yan. Di ba? Niluklok namin yan kasi pinagkakatiwalaan namin yan. Paano? Ginawa niya, nagnakaw siya Di ba? Tsaka, hindi na siya senador Tatanggalin na nga siya Problema sa inyo kasi, kaya ang lalakas din talaga ng loob ng mga to na magnakaw kasi wala Hindi sila hindi sila minimix dun sa mga bilanggo talaga na mga ordinaryong tao lang. Di ba? Kaya nga, I think din yung government natin nakikinig din talaga sila sa tao kasi syempre dati may aircon yung mga politician, mga mayayaman na nakukulong. Ngayon, parang napapakinggan na kasi taong bayan talaga yung magagalit sa kanila para kung bibigyan nila ng ng special treatment. Dapat nga yung yung taong bayan talaga yung may special treatment kasi nagpa-function yung nagpa-function yung bansa natin dahil sa mga kababayan natin, mga taong bayan, 'di ba? Dapat equal lang, hindi pwedeng porket senador ka. Actually, yung mga senador na yan, sila pa nga yung may utang na loob sa mga tao, di ba? Kasi binoto sila. Nanghingi sila ng boto, binoto sila. Di ba? Kumbaga, taong bayan yung nagluklok sa kanila. Ganun lang. Kakainis yung word na yun na hihiling kami kasi senador naman siya. Like, kainin nyo yung senador na title nyo. Yung ibang senador nga natin, walang kwenta Yung iba, senador pa ng, Diyos ko, China. Hindi papayag sa ganyan si Soto at saka si Lacson. Tama. Hindi papayag. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ito, araw na lang ang hinihintay. Araw na lang ito. Sa totoo lang, February na nga ngayon, dapat nga, yan, December pa yan, di ba? Anyway, bigyan natin ng pagkakataon. Pero, ang sigurado tayo, hindi na ito magtatagal. Posible ngayong linggo na ito. Yun. Kasi for resolution na Pag sinabing for resolution, sarado na. Ibig sabihin, hindi na sila pwedeng mag-submit ng mga pleadings pa nila. Ang bola ngayon ay nasa DOJ na, sa panel of prosecutors, kila Prosecutor General Padulyon. Si Prosecutor General Padulyon pa naman, magaling, mabilis. Di ba? Hindi mo pa naman masisindak si Prosecutor General Padulyon. Di ba? Sinisindak nga ni sinisindak ni Marcoleta, dinadaan sa Wala. Wala. Si Prosecutor General Padulyon. Si Prosecutor General Padulyon ang hepe ng lahat ng mga prosecutor sa buong Pilipinas. Kaya nga ang tawag Prosecutor General. Under yan sa DOJ. Yung nakikita nyo. Kaya ngayon, pagkatapos ng Prosecutor General, pag mayroon ng resolution, panel of prosecutors, pasa sa Ombudsman. Ang Ombudsman na ngayon ang magpa-file sa Sandigan Bayan. Alam naman natin yung Ombudsman. Si Assistant Ombudsman Miko Clavano, napaka-aktibo ni noon. Sunod na araw niyan, dala-dala na lang lahat ng papel. Yung mga staff niya kasama na, papunta na ng Sandigan Bayan. Pagdating naman ng Sandigan Bayan, ang bilis naman ng Sandigan Bayan, kaagad rinaraffle kung anong division ang hahawak. At yung Sandigan Bayan naman, pagka naraffle, nung mismong araw nga, o diba nakita niyo yung kay Bong Revilla, i-final ng Ombudsman Friday. Lumipas lang ang 2 araw kasi wala namang ng Saturday, Sunday. Nung Monday, kaagad-agad rinaffle ng Sandigan Bayan, umaga. Nung hapon, mayroong warrant of arrest na. Nung gabi, sumurrender na si Bong Revilla. Diba? Yun. Yan yung ngayon. Kumbaga, ito mga kabunyog, mga kababayan. Kaya yung kasong ito ni Villanueva, mahirap-hirap itong malusutan. Bakit? Unang-una, hindi naman guilt ang dinidetermine ng DOJ. Hindi naman guilt. Ano lang yan? Probable cause. Reasonable certainty of conviction, prima facie evidence. Sa dami ng mga ebidensya at testigo, sigurado tayo, ang probable cause mayroon. At pagdating naman ngayon sa Ombudsman, wala namang gagawin na ang Ombudsman dyan. Kasi yung preliminary investigation, ginawa na ng DOJ. Pinasa na ng Ombudsman sa DOJ. Ang gagawin na lang ng Ombudsman, ayusin yung mga dokumento na in order yon, diretso na ngayon file. Diretso na file. Pagdating naman ng Sandigan Bayan, wala na yan. Nakita naman natin yung kay Bong Revilla sa Sandigan Bayan, kaagad-agad raffle.
Pagkarakol, kaagad-agad. Alam, kung saan justice napunta, yung justice naman, kaagad-agad, nag-issue ng warrant of arrest. Ngayon, sasabihin na naman ng mga DDS niyan, sasabihin na naman ng mga DDS, pinag-iinitan yung mga kakampi ni Duterte. Hindi ganun yun. Sila kasi yung may ebidensya eh. Oh, Tama. Parang ano sila nagiging open book sila eh. Tsaka wala, sisihin nyo rin sila kasi sobrang ano nila eh. Magnanakaw na nga lang, hindi pa nagiging maingat. Diba? Patanga-tanga din. Nag-iiwan ng bakas. Yung iba naman, medyo may talino naman, diba? So far, yung kay Escudero, middleman, diba? Yung kay Villanueva, sa church mismo. Kay Jinggoy parang meron din siyang middleman, diba? I think mga matatalino pa rin naman talaga sila, diba? Kahit pa paano kasi may mga diskarte naman sila. Yung pinaka ano talaga, yung hindi ko maano talaga, ma-digest yung sa simbahan talaga eh. Tapos sasabihin, ba't ko naman gagawin sa simbahan yan? Actually, sa mga napapanood natin sa movie, ano naman, sa simbahan naman talaga pumupunta yung iba. Kasi parang less, ano kasi yun eh, less suspicious kasi kapag simbahan. Like, sino ba mag-e-expect, diba? Na doon gumagawa ng mga transaction. Diba? Pwede pa rin naman kahit pa paano. Ewan ko, baka kakapanood nila ng movie, ano, ginagawa din nila sa totoong buhay. Like, what the heck? sila yung may ebidensya eh. Yan yung paulit-ulit na sinasabi ni Senador Ping Lacson. Kung saan tayo tinuturo ng ebidensya, doon tayo. Oh, ang may ebidensya kay Jinggoy, ang may ebidensya kay Villanueva, ang may ebidensya kay Chis Escudero. Oh, yan muna yung doon yung ano. Kung mayroong ebidensya kay paulit-ulit dito yung mga DDS, bakit daw si Risa Hontiveros hindi kinakasuhan? Oh, kung may ebidensya kayo, di kasuhan nyo rin. Marami naman kayong abogado sa DDS eh. Nandyan si Topacio, nandyan si Jimmy Bundok, nandyan si Lambino, nandyan Kaya si nga hindi din nila basta-bastang maano si Trillanes, di ba? Kasi siguro wala silang ebidensya. Vic Rodriguez. Bakit hindi nyo kasuhan si Risa? Alam nyo, kaya nga dito si Argo, yung Argo, dati dito nanonood sa akin. Sabi ko, paulit-ulit ka na Argo ng ng Risa Hontiveros. O ba't hindi nyo kasuhan? Mayroon naman kayong abogado. O, ang dami nyong abogado, si Lambino, si Topacio, si Vic Rodriguez, si Jimmy Bundok. O kaya lang, ang problema nyo, ano naman kayang maglalabas sa kaso nyo? Baka naman wala naman kayong mga ebidensya. O, walang mangyayari kung walang ebidensya. Walang mangyayari kung walang testigo. Problema kasi sa inyo sa mga DDS, sanay lang kayo sa mga mga post sa social media. Hindi naman makakatayo yung mga post sa social media. Kailangan Naglalabas nga sila ng ebidensya, mga AI naman. Hindi naman totoo. Puro intriga lang naman. Kaya lugi talaga sila always. Diba? Inumpa ang salaysay. Yan yun. Yan yun, mga kabunyong mga kababayan. Kung daw ang magkaso. Bakit ako magkakaso? Ang sinasabi nyo, bakit daw mga DDS lang na mga senador ang kinakasuhan? Yan yung ready yung mga ebidensya at testigo eh. Oh, yan yung ready yung mga ebidensya at testigo. Kung mayroon kayong si Soto, si Lacson, mayroon ba kayong mga pwedeng ikaso kay Lacson at si Soto? Di ikaso nyo na. Oh, 'di ba? Ganun lang naman 'yan. Kung mayroon kayong ikakaso kay Lacson at Soto, kung mayroon na kayong ikakaso kay Kiko at Bamo, ikaso nyo na. Tama. Siguro ang nakakaligtaan ng ng mga DDS dito sa part na to is yung 'di ba? Parang kini-question nila. Kasuhan nyo rin si kasuhan nyo rin si kasuhan nyo rin si 'Di ba? Alam nyo yung dito sa affirmative ang tawag dyan or dito sa admin na to, sila pa yung pagkakasuhin. Ang gawin nyo kayo yung humanap ng paraan para makasuhan din yung iba. Kasi I think yan yung game sa politics talaga eh. Kung sino yung nasa pwesto, kung sino yung mga nakadikit doon sa nasa sa pwesto, yun talaga yung medyo mahirap-hirap kasuhan. Di ba? Medyo challenging yun. Kasi sila yung nasa pwesto sila yung nasa kapangyarihan. Pero that doesn't mean na malinis sila. Diba? That doesn't mean na hindi nyo matitipag yan. Diba? Siguro it will take time. Gaya nung nangyari kay FPRD. Ano ba yung reason, diba? Ano ba yung reason kung bakit yung mga victim ng EJK hindi nila i-file yung kaso nung time pa na FPRD? Kasi yan din yung iniisip nila. Diba? Naisipin nyo kung sinasabi nyo ngayon na merong pag-abuse sa power, di ba, ng admin or whatsoever. Yan din naman yung nangyayari dati. Di ba? Kumbaga, sobrang hirap talagang banggain yung mga nasa admin, yung mga nasa pwesto. Kasi sila yung sila yung in-game eh. Parang lang yan ba? Parang dumadayo ka ng pasugalan. Di ba? Na ang kalaban mo mismo, yung may-ari ng pasugalan. Mahirapan ka talagang mananalo doon. Pero, hindi imposible. Mananalo ka doon
with tactics. Kaso yung ginawang tactics nila Trillanes dati, ay hindi na muna natin to Hindi na muna natin ipa-file tong mga EJK na to sa time ni Duterte. Kasi hindi talaga tayo mananalo dito. So ginawa nila, naghintay sila ng time. 'Di ba? Nung bumaba na sa pwesto si FPRD, doon na nila binakbakan. So ano yung payoff nila? Ano yung parang outcome? Nasa Hague si Duterte. I-impeach si Sara Duterte. 'Di ba? Excuse me. So parang ganyan lang din. Tsaka hindi naman sinabi nila Trillanes dati na kasuhan nyo rin si o ewan ko kung merong ganyang pangyayari. Di ba? Kasuhan nyo rin si Ang gawin nyo, kayo yung magkaso. Kasi expect nyo talaga yan na mostly or yung mauuna nilang kasuhan is yung mga kalaban talaga nila. Kasi yun yung parang naging vulnerable Sabi ko nga sa inyo, kung hindi lang naging malikot si FPRD nung palapit yung election ng 2025, baka hindi nadala ng dahig yan Ikaso, namumuro na si FPRD kung ano-ano na yung mga pinagsasabi. Parang nadala ng katandaan. Diba? Kaya ngayon, parang clinic na ng admin yung red button na ito. Ito yung kinakatakutan mo. ICC, pag-click ng red button, rekta sa Hague. Sa Hague. Diba? So, parang ganyan lang yan. Huwag kayong iyakin na kesyo ganyan. Dapat kasuhan nyo rin si kasi mahirap talaga yan par. Kung gusto nyo, kayo yung magkaso. Diba? Kayo yung magkaso kay Hontiveros, kay BAM, or whatsoever, kay PBBM. Hanapan nyo ng way. Actually, tinatanggap naman yung mga nyo Diba? Kaso nga lang, nagpapalabas kayo, nagpupulburon yung presidente, tapos ilalabas yung pulburon video, AI. Like what the heck? Doon pa lang masisira na kayo Doon pa lang lumalabas na tuloy na kayo yung literal na naninira lang, nangiintriga lang. Kung tutuusin nga, parang kayo yung namumulitika Diba? Na para lang mapalitan or makaupo yung vice president nyo. Sisiraan nyo yung president. Kaso lang, sobrang hilaw. Diba? So, ang gagawin nyo, gumawa kayo ng magandang strategy para matalo nyo. Diba? Or mapanagot nyo rin yung mga kalaban ninyo. Kasi kung abuse of power lang or makikinabang sa power, nangyayari din naman yan sa inyo Pinaka-example niyan yung Senate President si Jesus Codero nga. Diba? Yung fourth with na yun. Bigla niyang pinapatagal yung word na fourth with na supposed to be fourth with nga diba? Dapat mabilisan. Diba? So, wag kayong magrereklamo sa mga bagay na ginagawa nyo rin naman or ginagawa din naman ng mga idol nyo. Kasi ang pangit nun, literal. Diba? So anyways, that's it na lang muna. So kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yung pag-usapan natin yan sa comment section. So yeah, Joel is Lord. I think siya na yung next. Tapos si Jinggoy. Tapos si Escudero. So parang ganyan yung lineup. Tapos Sara Duterte. Diba? So yeah, that's it. Bitch Showbiz Update. Attorney Enzo. Subscribe nyo rin. Tapos Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino ICs. Yeah.